Taurus, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin what's coming to you in the next 7 days from the time na mapanood nyo yung reading na to. Dahil ito ay isang timeless reading, anytime na mapanood nyo to as long as makaka-resonate kayo. This reading is for you. Ayan. Paalala lang, reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi, just take what resonates. So let's see, Taurus. Ano yung energy for you in the next 7 days? Next 7 days for Taurus. Pa-follow, like, subscribe, share na rin ng ating video. Thank you. River. Oh, Taurus, meron kayong ilo-let go. Meron kayong patatawarin because this energy is about forgiveness. And also, yung iba sa inyo maaring maging emotional kayo in the next 7 days. Kumbaga maaring iba meron kayong mga naaalala na nakalipas, no? Pwede kasing, alam mo yung feeling na may mga realizations ka about your past, about yung mga naging decision mo sa buhay. And marami ka nang natutunan doon. Tapos, since willing ka na to accept, you are forgiving. Forgiving yourself, forgiving others. So, maaring may emotional breakdown para sa iba sa inyo or yung iba naman, this can be self-actualization or self-realization na it's time to let go. Kumbaga yung forgiveness na yan, hindi mo naman yan gagawin para sa ibang tao. Gagawin mo yan para sa sarili mo. Kasi para sa paggaan na rin ng kalooban mo. Oh, you have the wind. Release to ng stock energy. Oo. Cleansing talaga. Kaya siguro medyo heavy yung emotions ninyo, medyo mabigat. Recently, dahil in the next 7 days, you're letting go of the things that are no longer serving you. Pwedeng sitwasyon yan, pwedeng tao, pwedeng trabaho, career, na alam mong it's not for you anymore or parang feeling mo masyado nang mabigat para pasanin. So, you are letting go, cleansing. Yung iba, nagtatanggal ng mga toxic na situation or tao sa buhay ninyo. Let's see what else for Taurus. Next 7 days. Sa mga Taurus. Overall energy, the Hanged Woman. Your challenge is the 7 of Cups. Opportunity, the High Priestess. And the Blessing is the World. Wow! Okay. Talagang ang heavy nito, Taurus. Syempre, ito ay general reading, hindi naman lahat mag-resonate dito. But for some of you na may pinagdadaanan ngayon, ano man tong pinagdadaanan ninyo, you are learning from that, no? The Hanged Man is, or Hanged Woman is about pagbabago ng perspective mo sa buhay. Maaring meron kang mga bagay na itinitigil ng gawin or nililet go na para sa bagong simula. Your blessing kasi is the world. The world is about achievement. This is also closing a chapter of your life. So merong kabanata ng buhay mo na nagtatapos para mag-open sa panibagong kabanata, new beginning. Kaya lang, syempre, transition period yan. Ang mahirap kasi dyan, yung letting go. Yung bang nire-release mo, no? Yung iba, nag-hold on pa. So, mas lalo kang nasasaktan, mas lalo kang nahihirapan. So, may mga bagay na hindi tayo kontrolado na. So, whatever na hindi natin nakokontrol, we just have to let that go. And then, your challenge is the 7 of Cups. Naguguluhan ka eh. Yung iba sa inyo, ang daming iniisip. Sobrang daming emosyon sa paligid. Maaring may mga impluensya ng iba't ibang tao sa buhay mo. Maraming mga nangingialam. Maraming nagbibigay ng advice. Pero at the end of the day, you have the opportunity to connect to your higher self. To reflect on who you really are. Diba? This is about self-reflection and wisdom. The High Priestess is about your instinct, your intuition.
So, connect ka sa yung higher self, no? Sa instinct mo. Yan yung magbibigay sa'yo ng guidance kung saan ka mas mapapabuti at ano yung dapat mong gawin. With the world, things are changing for you for the better. Kailangan lang manalig ka, magtiwala ka na ano man tong challenge na pinagdadaanan ninyo, matatapos din yan, di ba? So, let's see naman pagdating sa inyong kaperahan, money, career, finances for Taurus. The Ten of Wands. Oh, ang daming responsibilities. Yung iba sa inyo, Taurus, parang pagod na kayo. But parang ang dami yung kailangang pasanin sa buhay. Ang daming obligasyon. With the King of Pentacles, kahit na marami kang obligasyon, maraming kailangang pasanin, kayang-kaya mo. Yun nga lang, medyo mahirap, no? Pwede naman kasi mahirap yung sitwasyon, pero kaya mong i-endure, diba? With the King of Pentacles, you are someone na magaling pagdating sa pera, sa pag-handle ng finances mo. At ang nakikita ko kasi rito is, when it comes to your career, no, kung meron kang goal sa trabaho, sa career mo, magiging worth it yung effort mo, yung binigay mong energy, effort, performance sa career mo or trabaho mo or even sa business mo. Because the King of Pentacles is your energy. Someone na successful pagdating sa trabaho, career, sa kanyang business. So, keep going, no? Oo. Pagpatuloy mo kung ano yung sa tingin mo na makakabuti para sa'yo sa trabaho, sa career mo. Kasi kung medyo parang nahihirapan ka na, iba, yung pakiramdam kasi na parang, mararamdaman mo yun eh. Mararamdaman mo na if it's time to let go of a career or a situation sa trabaho, business, na meron nang kailangan magbago. Mararamdaman mo yun. At the moment na maramdaman mo yun, yun yung sign or yun yung guidance sa'yo ng higher self mo na magkaroon ka na ng change. Mm-mm. And then your love life, temperance, and then the page of swords. Maingat kayo pagdating sa relationship, especially if you're single. Kahit na meron mga taong nagiging interesado sa'yo, pero laging online lang, or alam mo yun, parang lulubog lilitaw, magpaparamdam, mawawala, manggo-ghost. So, para sa'yo, hindi mo na pinapansin yung mga ganon kasi gusto mo, naghahanap ka ng person na kumbaga long-term relationship, wala ka lang time para sa mga laro-laro sa relationship. So kung ganun lang din yung nakakasalamuha mo, iiwasan mo na lang. So if you are in a relationship ngayon, maaring meron kang pinagninilay-nilayan sa connection ninyo. Lalo na kung feeling mo walang pinatutunguhan yung relasyon ninyo. Kumbaga, halimbawa, ilang taon na kayo, tapos parang wala pang plano, walang walang konkretong destinasyon, or parang you feel like parang nagfo-float lang kayo. So, maari ngayon, pinag-iisipan mo if willing ka pa na mag-spend ng time at ng energy sa person na you are connecting with. Let's see what else. Oh, wow, ang ganda nito, oh. You are awakening. You are connected to the universe. You are gaining a higher perspective in life. So marami kang life's lessons na natututunan. Ayan, harmony, synergy. So I feel like you are going to connect with other people, yung parang collaboration with other people, or magiging parte ka ng isang organization or community na magugustuhan mo, na supportive sa mga interest mo, sa mga goals mo. Maari ring mas mababalanse mo yung oras at panahon mo sa mga importanteng bagay sa iyo like trabaho, personal na buhay, relationships. O, 'di ba? Meron talagang completion. Merong ang the world kasi is also about achievement and completion. So kumbaga, example, may project ka, natapos mo. 'Di ba completion 'yun? And at the same time, ending kasi natapos mo na. So, ito yung achievement mo na makikita mo yung resulta ng pinaghirapan mo. Ayan o. May final chapter. And, syempre, pag final chapter, it's ending and that will lead you to new beginnings. Ayan.
So, anticipate mo na rin yung new beginnings na yan. At maging bukas ka sa mga pagbabago, syempre. Work through your feelings, ayan. So, syempre, iwasan din na masyadong maging emotional. Kasi pag nagiging emotional tayo, may mga nagiging desisyon tayo na hindi natin pinag-iisipan. Ang ending, nagre-regret lang tayo. Ay, it's your time to shine, Taurus. So, focus on your talents, your skills, kasi you are going to shine in the next 7 days. Maraming tao makakapansin sa'yo. You will be recognized. Okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.